mapalad tayo, partner, dahil makakapanayam ho natin ang humahawak na ngayon ng investigasyon sa Senado pagdating dito sa anomaly sa flood control projects. At tinutukoy ang bagong Senate President pro tempore at bagong chairman ng Blue Ribbon Committee at siya pa rin po ang chairman ng Electoral Reforms and People's Participation at tinutukoy Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang tanghali po. Shelly, magandang tanghali. Sa mga sumusubaybay, magandang tanghali din. Kasama ko po si Raul Espera, sir. Rose. Senator, magandang hapon po. This is Raul Esperas. Raul pala, sorry. Si Raul. Unang-una, congratulations. Very well handled yung inyong Senate. Yung Blue Ribbon Committee hearing. Yeah. In spite of that, marami nang babasa mga, ewan ko kung ano. Anyway, sige, talakayin natin. Sir, una muna, humarap na ho itong si Bryce Hernandez sa Independent Commission on Infrastructure. At ang sabi po ni Mayor Magalong, meron siya mga isiniwalat na impormasyon na hindi pa niya nasabi sa congressional hearing. Ibig sabihin po ba, mas nag-tell all itong si Bryce sa ICI kaysa ho sa congressional hearing? Hindi ko alam. Unless malaman natin, marinig ko mismo kung ano yung sinabi niya doon, mako-compare natin kung ano yung nasabi niya doon na hindi niya nasabi sa committee, sa Blue Ribbon. So sir, hindi niyo pa nakausap si Mayor Magalong kung ano yung mga information na isinare niya sa ICI na hindi pa daw na-share sa Senate hearing o sa House hearing? Well, ang bottom line is that's good, kung meron siya na ibahagi doon. Kasi after all, kung ano yung magiging findings din namin na merong value, evidentiary value, ipapadala na namin sa ICI. So kung nakaligtaan man niya o deliberately inumit niya sa Blue Ribbon hearing at naibahagi niya sa ICI, magandang indication yun, magandang resulta yun. Pero sir, kailan po ba ang susunod na hearing uli ng Blue Ribbon? Kung merong mga bagong development, baka tentatively pwedeng i-schedule ng Tuesday instead of Thursday. Meron kaming hinihintay ng mga bagong developments. So sir, kung may schedule nga on Tuesday, hihimukin nyo ba si Bryce na i-share din sa Blue Ribbon kung ano man yung mga isiniwalat niya sa ICI? Well, pwede. Tingnan natin kung meron niyang hindi siya nasabi sa Blue Ribbon at anong dahilan kung ba't hindi niya nasabi na naibahagi niya sa... Pero isang direksyon lang naman Sally, walang problema Mas maganda nga kung meron siya naibahagi doon na hindi niya naibahagi sa amin. Kasi after all, sabi ko nga kanina, ano man yung tungkol sa papunta sa prosecution, ibabahagi din namin sa ICI. Kaya walang conflict. Actually, complementary. Di ba sinabi ko na sa inyo, ang effort na ito, on top of in aid of legislation, tutulong kami sa mga ahensya na nagpo-prosecute o nag-iimbestiga. Sir, may wino po, kung ano yung mga development na hinihintay nyo para magpatawag na agad kayo ng another hearing on Tuesday instead of Thursday? Hindi pa final, kaya nga hinihintay ko yung kung ano man yung development na yon para may advance ko na yung schedule ng pagdinig. Ito ho si Bryce, nagsoli na ng kanyang mamahaling sasakyan. Pagpapakita po ba itong good faith? Sinoli niya yung kanyang GMC Yukon SUV at ang sabi pa niya, isusurrender na rin niya yung Ferrari, Lamborghini, tama ba? Lamborghini. Lamborghini. Tapos supercars na worth 10 million of pesos and some motorcycles. Well, magandang tawag dito, display o kaya show ng goodwill. Kasi remember nung sa kanyang testimony, sinabi niya na willing pa nga siya magpirma ng waiver I-waive niya yung rights niya sa Bank Secrecy Act So I hope na purso sa ICI yon. Kasi alam mo pag na-waive yon at lumabas yung kanyang at nalabas yung kanyang mga transactions, maraming lalabas doon. Kasi unless puro cash yung transaction niya, hindi makikita kung kanino napunta. Pero malay natin, baka naman may mga bank transfer na nangyari o kaya cheque na ina-issue niya, may papupuntahan yon. So, kung sino yung mga binigyan niya. So kapag nag-waiver, doon makakaroon ng parang resibo, sir, kung sino pa yung mga binigyan nga na sinasabi niya ng mga obligation o yung kickbacks?
assuming na may paper trail. Pero kung cash siya withdraw at binigay niya ng cash, pwede rin yun. Basta't meron siyang ledger na nagsasabi na on this date, nag-withdraw siya ng 100 million at ibinigay niya ito kung kanino, matitrace na rin ng AMLAC yun kung sino nagdeposito. Kailan ang Senator, kailan ang harap ng AMLAC? Kasi ang initial info na nagsisirculate sa amin sa media, ang nasa bank account daw ni Bryce is about almost 600 million. Sa bank account pa lang ni Bryce. Hindi sasabihin ng yan, maski dumalo sila sa pagdinig. Confidential information yan eh. Kasi remember, yung Court of Appeals nag-issue ng freeze order. Limitado yun. 60 days lang yun eh. Kailangan makapag-file na ng kaso ng violation ng anti-money laundering law. Hihimayin pa nila yan. So, kailangan within 60 days, maisampa na yung demanda laban do sa mga na-freeze yung accounts para na sa ganon matuloy sa confiscation, sa seizure. Otherwise, i-release yun kasi mag-e-end yung mag-e-expire yung period ng freeze order. So sir, binigyan nyo ng 12 hours leave today itong si Bryce Hernandez. Bakit po? Marami po ba siyang sinabi na masisecure niya na ebidensya na pwedeng ipresenta sa Senate hearing? Sana makakita siya kasi noong pinag-aralan ko kasi I slept over it kasi noong nireject ko yun, sabi ko ibilin mo na lang kung kanino. Kasi unang sumagi sa isip ko nung nag-request siya na pakawalan siya, ilip daw yung contempt, yung kanyang detention, yung contempt order niya. Ang unang sumagi sa isipan ko, baka may plano siyang tumakas. O dili kaya baka may lilinisin siya doon sa kanyang mga frozen na bank accounts yung hindi pa tinamaan ng freeze order, baka maglilinis. Yun ang instinctively, yun ang pumasok sa isip ko. Pero nung kinabukasan, naisip ko, pwede namang isugal siguro yung i-take ng risk kung sakaling ganun nga yung kanyang pakay kasi pababantayan naman sa OSAA. So tinawagan ko si Senate President at yun, sinabi ko yung idea na baka pwede natin payagan, wag lang natin payagan overnight. So umaga pa lang nagkasundo kami na sabi niya gumawa na lang ng sulat. So I made a letter request papunta sa kanya at inapprove niya yun I think around noon time. So kahapon. So sir, kailan matatapos yung 12-hour leave nitong si Bryce Hernandez? Ang binigay namin sa kanila 6 a.m. hanggang 6 p.m. So mamayang 6 p.m., pagbalik po niya sa Senate, na-expect nyo may sasubmit agad siya na mga kinuha nyo po mga resibo na mga ebidensya o whatever na pwede niya hong ipakita para patunayan yung kanyang ilang mga allegations? Malaman natin kasi wala pa namang balita kung meron siya na nakuha o may nakita. Pero sir, kung may makita siya, kung sino man yung halimbawa, meron siyang ma-produce na ledger o kaya notes o kaya kung anumang katibayan para masustinahan o masustain yung kanyang aligasyon na ito, binigyan niya ng ganito, yung si ganitong tao, binigyan ng ganon, kailangan maipakita niya yung pruweba. Hindi pwedeng aligasyon lang kasi na wala naman pinanghawakan. Ang binanggit ko na rin sa inyo na sa ngayon, ang present pa lang doon sa dalawang elemento pa lang yung na-confirm natin. Yung sinasabi niyang may 355 million na ibinaba si Senator Estrada sa Bulacan at may 600 million pesos na binaba si Senator Joel sa Bulacan. Now, yun, settled issue na yun kasi nabalidate naman ng General Appropriations Act ng 2023, yung nasa unprogrammed fund or appropriations. At yung 2025 naman, validated na rin ng GAA ng 2025. Ang problema, wala namang criminal offense pa doon. Dahil malaya naman talaga yung mga mababatas na mag-amend o mag-realign o mag-insert. Ang magkakaroon ng criminal offense, kung mapapatunayan ni Bryce Hernandez yung kanyang aligasyon na nagbigay siya ng 30% na kickback. Yung, kung meron siya mapapakita para suportahan yung kanyang testimonya, magkakaroon talaga ng ground, at least yung ICI, para mag-investigate further, ipurso yun. At kung makakita ng prima facie o kaya probable cause, pwede sila magsampa ng kaso sa sandigan, sa ombudsman muna, and then eventually
sa Sandigan Bayan. Pero sir, ito bang si Henry Alcantara na siyang dating engineer, district engineer, pwede rin kung kakanta ito, kasi sinasabi ho ni Bryce, sabi po ni Henry, ibibigay doon sa proponent. Nung tanong sino yung proponent, blind daw siya, parang bulag siya kung sino yung proponent. So ibig sabihin, si Henry Alcantara, tinuturo niya na may alam kung kano ibibigay yung obligation o yung kickback? Material kung magte-testify si Henry Alcantara, malaking tulong, material yon. Ito yung mag-open ng proverbial na Pandora's box, so to speak, or can of worms. Kasi putol nga, anong nangyari sa pagdinig, naputol tayo kay Henry. Halos nagsasalita na ng todo, ito si Bryce Hernandez, kasama niya si JP De Guzman. Pero pagturo niya kay Henry Alcantara, talagang denial. So naputol tayo doon. And hopefully, kasi nakadetine ngayon si Henry Alcantara, baka naman makapag-isip-isip, makapag-self-reflect at magbago ng isip, malaki yung maitutulong niya sa investigation, hindi lamang sa Blue Ribbon, kundi sa ICI. Kasi halimbawang nagbago siya ng isip at sinabi niya na totoo yung sinasabi ni Bryce. Yes, sir. Akong kausap ng government official na ganito, at meron din siyang maipapakita na nakatibayan, malaking bagay yon. Mabubuksan wide open yung misteryo ng mga flood control projects. So sir, sa tingin ninyo, sa inyong pag-analisa, ang pinakautak talaga ng sindikato na ito ng mga taga-DPWH, ito hong si Henry Alcantara? At mga na-impluensyahan lang niya or kinonsinti lang niya yung mga ginawa ng mga tauhan niya, itong sina Bryce Hernandez? Medyo obvious yun. Kasi si Henry Alcantara, siya yung district engineer hanggang June this year. Noong June, siya ipinromote ni Secretary Bonoan through Yusek Bernardo. No? Dahil si Yusek Bernardo, siya yung Undersecretary for Operations, ang kanyang AOR, Area of Operation, Responsibility, Luzon, buong Luzon, except Regions 1, 2, at saka yung CAR. So siya yung nakapagpa-appoint dito kina Alcantara at iba pa mga district engineers sa iba't ibang distrito. So itong si Alcantara, hanggang dun sa district engineer, si Bryce Hernandez nag-take over lang as OIC, district engineer, nung inappoint siya ni Secretary Bonoan as OIC RD. Assistant Regional Director ng 4A. So bago pa lang si Hernandez na nagdi-district engineer na OIC. Pero sila talaga yung magkakasama. Nakita niyo naman doon sa aking privilege speech sa mga BGC boys. Talaga magkakasama sila, isang team sila sa kalokohan. Magkakasama sila nagkakasino. Magkasama sila sa picture na pagka dumarating yung pera, magkakasama sila doon. Kaya maliwanag na talaga isang team sila. At mas kapanipaniwala yung pagturo ni na Bryce Hernandez kay Henry Alcantara na siya yung mas maraming alam kung sino pa yung pinagbibigyan na sila maaaring hindi nila abot. Kaya lang naman siya nag-testify na yung isang bungkos ng pera doon para sa isang di umano'y congresswoman na dating Yusek. Dahil natatandaan niya na merong bond paper na may nakapangalan doon sa sinasabing congresswoman. Yung iba hindi niya matandaan. Kaya nga naisip ko rin, payagan siyang lumabas, baka yung iba ma-recall niya o nakapag-take note siya. So sir, yung bang development na sinasabi niyo, ito yon yung mga pwedeng ibigay sa inyo ni Bryce Hernandez after nung 12-hour leave niya? Isa yon. Pero tingnan natin, kasi wala pa naman talagang solido. Once na may development hanggang bukas o hanggang Lunes, pwede tayo magsagawa kagad ng pagdinig para malaman kagad ng publiko kung ano yung mga bagong developments. Otherwise, maski sa Huwebes, baka hindi tayo makapagtawag ng pagdinig unless, of course, si Undersecretary Cabral na hindi pa natawag, si Secretary Bonoan, at yung iba pa na pwede mag-testify. Pero patungkol na sa mga flood control projects, yung talagang nasa ground. Kung magkakaroon ng bagong developments, agad-agad papaschedule ako ng hearing. Sir, itong si Alcantara at si Bryce Hernandez na mag-amo, nangyayari dito, nagtuturuan, naglalaglagan, nag-aakusahan. Sino po sa tingin nyo sa dalawa ang mas mabigat ang kasalanan
at Mascurap, at sino sa kanila ang... Hindi ko maintindihan. Hello, sir. Pakiulit. Sir, itong si Henry Alcantara at saka si Bryce, di ba po mag-amo sila? Pero dun sa hearing, nagtuturuan, mega denial si Alcantara na involved sa Ghost Project, parang tinuturo niya yung mga tao niya. Sa kanila pong dalawa, sino sa tingin nyo ang mas mabigat ang kasalanan, mas corrupt, at sino sa kanila ang potential na maging witness, mai-apply sa WPP? Si Alcantara at saka itong si Bryce, kasi po mag-amo sila, di po ba? Pero sa hearing, nagtuturuan, naglalaglagan, tapos mega denial si Alcantara na involved siya doon sa Ghost Project. Pero sa inyo pong pag-assess sa kanila mga testimonya, sino sa kanila ang pinakamamabigat ang kasalanan at sino yung potential na ma-endorse para ho sa Witness Protection Program? Una, kung titingnan natin yung kanilang samahan at sino yung pinaka-boss, siyempre, mas may pananagutan si Henry Alcantara. Dahil kabahagi lang ng team niya, itong sina Bryce Hernandez at saka sina JP Mendoza, pati si Dumasig. Ngayon, kung sino yung ubrang ipasok sa Witness Protection Program, call na ng Department of Justice yun, sila mag-evaluate noon. Sa ngayon, dahil si Bryce naman yung nagsasalita, siguro siya yung pwede mag-qualify. No? Depende. At kung tatanggapin siya, kasi ang pagiging state witness, alam na rin natin yan, hindi naman automatic yan eh. Maski nag-testify ka na, ikaw ipinalan mo na ng kaso as one of the accused, depende pa rin sa korte kung tatanggapin na i-discharge yung tao as a state witness mula pagiging akusado. Pero sir, ang Blue Ribbon, for now, wala pa kayong i-endorso sa WPP. Kasi naalala ko na yung dati yung pinalitan ninyo sa Blue Ribbon, immediately ini-endorso nyo na ito mag-asawang Diskaya. So kayo po bilang bagong Blue Ribbon, for now, wala pa ho kayong i-endorso sa WPP? Yung si Sally Santos, only because mismong si Secretary Remulla ang tumawag kay Senator J.V. Ejercito dahil na-monitor niya yata yung pag-testify ni Sally Santos ng SIMS. Sabi niya, baka po pwede yan. Kaya baka pwede yung endorse na sa kanya, siya nag-initiate. Kaya napagkaisahan namin ni Senate President at saka ni Senator J.V. na i-recommenda siya sa DOJ na pumasok sa Witness Protection Program. Remember, wala pa tayo sa usaping state witness. Napasok lang sa Witness Protection Program kasi sabi niya, under threat ang buhay niya. May umaaligid sa bahay niya, may tumatawag. So yon, pwede siya pumasok doon sa Witness Protection Program para mapangalagaan siya. Pero hindi pa naman ibig sabihin nun, state witness na siya. Nandun lang sa ilalim lang sa programa para sa kanyang physical na proteksyon. Pero ito mag-asawang Diskaya, initiative po ba nila yun yung nagpunta ng DOJ at nag-apply po ba sila sa WPP? Hindi ko alam kung ano na magitan kasi noong after lunch break, nakiusap si Senator Marcoleta kung pwedeng iharap si Diskaya, at least yung lalaki, kay Secretary Remulla kasi naando na si Secretary Remulla sa pagdinig. So kung mapapansin nyo, nawala si Secretary Remulla, nawala rin si Diskaya nung pag-resume namin after lunch break. Nag-uusap sila doon sa lounge. Hindi ko alam kung ano na pag-usapan nila. Pero ang this much, I can tell you na ang sabi ni Secretary Remulla, kakausapin niya para ma-evaluate ng maigi kung ubra bang ipasok sa Witness Protection Program or even going further na i-recommenda nila na maging state witness. So sir, dun sa hearing, after na tanungin ni Senator Marcoleta itong si Bryce, ang sabi niya, safe ka na. So pero kayo, ang inyong announcement po is hindi pa sila cleared pareho ni Senator Joel dahil nga nakita niyo po sa pagsuri sa GAA na tama yung sinasabi ni Bryce na nagpa-allocate ho sila ng pondo para sa flood control project sa Bulacan. Tama po ba? Yung context naman ng sinabi niyang safe ka na, yung isang aspeto lamang tungkol doon kay Ben Ramos at saka sa WJ. Okay. Kasi maliwanag naman doon at kami rin. Actually, bago pa magkaroon ng pagdinig, na isabi ko na kay Senator Jinggo yon na walang relevance yung pagbisita ni Mina Jose
pati yung statement na ginawa, yung testimonya ni Bryce Hernandez, na idugtong nyo lang. Siguro, maaaring na-confuse siya o kaya in-insinuate niya maliciously na dinikit niya doon sa 355 million pesos na sinabing ibinaba mo. Kasi magkaiba yung timeline nun eh. Opo. Yung sinasabi niyang WJ, 2022 yun eh. Yun namang sinabing ibinabang pondo, Opo. 2025 yun eh. May yun eh, saka July eh. So wala sa Pero kaya lang, nagkaroon ng perception na magkakadugtong yun. Ngayon, napatunayan na walang kinalaman doon sa usaping 355 million pesos. Yung aspeto naman nitong sina Mina Jose, Beng Ramos, at saka kay Senator Jinggoy. Yun ang context ng sinabi siguro ni Senator Marcoleta na safe ka na. I see. Kasi nandun ang takbo na usapan pa lang eh. Pero binanggit ko rin bago sila umalis at maski noong bago magpagdinig, sabi ko may papaliwanag ka rito. Yung kay Mina Jose, mukhang wala naman talagang walang significance o walang relevance sa iyo para magkaroon ka ng i-explain pa. Pero kung gusto mo, tanungin mo. Pero sa 355, medyo may ipapaliwanag ka. Ganon din kay Senator Joel, sinabi ko rin sa kanya yung bago siya umalis. Sabi ko, nung una, wala kami makita sa regular budget. Pero ngayon may lumabas saan program, appropriations, medyo may papaliwanag ka rito sa 600 million. So sir, yung ba i-discuss daw next hearing, may patanong lang ang taga Manila Bulletin, yung about 600. Yes. Oo. Kaya, of course, hindi naman natin matutukoy kung sino yung nag-insert doon. Kasi unang-una, si Senator Joel, 2023 pa yung sa kanya eh. At saka galing sa unprogrammed appropriations. Kasi alam naman natin, pagdating sa BICAM, pagdating sa mga amendments, sa Senado man o sa Kongreso, wala namang minutes eh. Walang record, walang transcript. So medyo mahirap. Pero ang unang nakita namin, yung 355 million pesos sa 2025 na-insert, bahagi ito ng kabuang 142 billion na di umano na-insert ni Senate President Escudero sa BICAM. Pero aligasyon yun. Ewan ko kung totoo o hindi kasi wala naman ako dyan sa Senado nung binabalangkas yung 2025 budget. Pero sir, hindi nyo pa nasuri yung 2025 budget para makita nyo na talagang may nangyari na ganong 142 billion insertion ang Senate? Wala pa po? Hindi, sa BICAM, meron yun. Sa BICAM nga. So meron kasi wala sa NEP. Wala sa NEP, wala sa House Gab, wala sa Senate version. So doon sumulpot yon sa BICAM. So meron talagang sino insertion? nag-insert noon? Meron talaga, mga 142 billion. So paano, sir, malalaman? Dapat daw bang i-open yung records ng Senate para magkaroon ng transparency at makita sino yung mga naging proponent o mahirap na pong ma-identify yung proponent nun? Wala naman record eh. Kasi lalo pangat ang lumalabas na istorya, di ba? Na mag-isang pumunta si Senate President Chis Escudero sa House of Representatives. May mga video pa nga sila, may mga CCTV footages din na pinakita. So wala nakakaalam nun. Nakakaalam lang nun yung chairman ng House Appropriations Committee, si Congressman Saldico, o kung present din doon si dating Speaker Romualdez, silang tatlo lang nakakaalam nun. At saka yung mga, sabihin nating mga personnel o staff ng LBRMO at saka nung staff noong sa House Appropriations Committee. So crucial talaga, sir, itong pag-uwi na kasi itong bagong House Speaker na si Congressman Bogie D, ni-revoke na yung travel clearance ba nitong si Saldico. Gusto niya in 10 days umuwi na. So malaki po ang dapat ipaliwanag ni Saldico at maging ba si dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker? Sa ngayon naman, base sa mga pagdinig sa House man o sa Senado, wala pa naman direktamenteng nag-link o nag-implicate kay Congressman Saldico, hindi ba? So kung merong lalabas na ganon sa mga susunod na pagdinig, doon sa ma-implicate, matatawag siya. Or pag-observe ng interparliamentary courtesy, bubuksan yung sabihin natin pintuan ng Blue Ribbon, libre siyang pumunta doon para ipahayag. Ngayon, pagdating naman usapin sa ICI, ibang usapan yon. Kasi may subpoena power yon. At kung halimbawa umabot sa ombudsman, siyempre, papadala siya ng summons.
At kung hindi siya magpunta kasi kung preliminary investigation, parang winave niya na yung right niya na mag-undergo ng preliminary investigation. At pag sinampa yung kaso, may issue na siya ng warrant. Parang may statement. Kung ma-implicate siya. May statement itong si dating Senate President Chis Escudero. Sabi niya, napakabilis daw naman na parang pinoprotektahan si dating House Speaker Romualdez at ang idinidiin agad ay siya at saka itong si Saldico. Samantalang, kung ang pinag-uusapan ay itong insertion allegedly sa 2025 budget, for implementation pa naman daw yung project. Itong mga ghost project, mga previous year pa daw ho ito na... nangyari na. Nangyari. Yun po ang kanyang parang pahayag. Well, alam mo, Sally, Raul, yung pag-insert, walang illegal dun eh. Improper. Kasi kung ang insertion, ginawa mo nang wala namang basihan, wala namang request yung agency, parang whimsically, arbitrarily, nag-insert yung congressman at lumabas sa gaato, wala namang illegal doon. Kasi sinasabi nga, power of the purse. Ang magiging illegal dito, kung halimbawang, yun nga, sinasabi ko kanina, kung may katibayan na nagbigay ng kickback o komisyon doon sa nag-insert, yun ang may kaso. Pero yung pag-insert, halimbawa, sina Senator Jinggoy, Senator Joel, okay, nag-insert sila, merong proyekto, at maski ghost pa yung project. Wala silang kasalanan doon. Wala naman, hindi masasabing walang kasalanan, pero wala silang supposed to be sa implementation. At face value, wala silang kinalaman sa implementasyon. Ang tatamaan doon, yung nag-implementa. Contractor man o kaya sina Bryce Hernandez man, kung nanghiram sila ng lisensya. Ngayon, sila bahala magsabi kung saan napunta yung mga kickback, mga komisyon. Pero again, ano yun? Aligasyon nila yun. Kaya nga, importante, critical na makakuha si Bryce ng anumang katibayan para patunayan yung kanyang sinasabi na nagbigay sila ng 30% discount. Ano-ano yun? Sabi ko nga kanina, pwedeng meron siya na itagong ledger. Kasi mahilig magtago ito ng Isin mo, 2022, nakatago pa sa cellphone. O halimbawa, nakakita siya ng parang notebook niya. Parang ledger na rin yung notebook niya na ito para dito at obvious naman na hindi niya sinulat kanina lang yan o kaya isang araw o kaya bukas. So yun, magagamit na ebidensya yun. Yun yung magpapatunay ng kanyang sinasabi. Tulad ng ito isang halimbawa, ito yung analogy. Nagsalita siya, sabi niya, ito yung mga items na ibinaba na galing sa binabang pondo. Nagtugma nga nung chinig namin sa General Appropriations Act ng 2025, eksakto doon sa description niya. Ganun din kay Senator Joel. Nung nilabas si Senator Sherwin yung mga unprogrammed, yung items under unprogrammed appropriations, tumama naman yung description ni Bryce Hernandez. Nung initially nga, kasi sa regular budget namin tinignan, wala kami makita na tumutugma doon sa kanyang description ng mga items. Kaya dinidismiss namin nung una, parang wala ito. Dahil lumabas yung unprogrammed fund, eksakto yung description, yun na yun. Lumalabas, 8 items yun Pero sir, na pag kinompute mo, 75 million each, 600 million nga. At eksakto yung word for word, yung binasa niya, doon sa nasa gaan na under unprogrammed fund. Pero ang sagot ni Senator Joel Villanueva, sino ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM, DPWH, Speaker of the House, Senate President o mismong Presidente? Sabi niya, hindi tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madaling patunayan yan. Ang ordinaryong senador, wala pong kapangyarihan dyan. Tama po ba yun? Hindi, collegial yan Kasi ang insertion, hindi mo nga matitrace kung sino yung author o proponent noong insertion. Di ba nga ito yung tiglalaban ko lagi nung nagpasa kami ng concurrent resolution? Kailangan matukoy natin kung sino yung proponent ng amendment, aka insertion. Kasi there's no way na kasi kung saan na sinusulat yan nag-uusap yan yung proponent at saka yung chairman ng Finance Committee o kaya sa House, yung congressman na proponent, ibibigay lang yan sa House Appropriations Committee Chairman. Ngayon, maski minsan sinusulat na toilet paper. Ito yung aking mga amendment. Hindi matukoy So, ang burden of proof ngayon na kay Bryce, dun sa allegation niya na nagbibigay siya ng kickback sa mga proponent at mga lawmakers.
Pero wala na. Yun na nga yung sinabi ko. Nasa yung burden proof. May pirma sa resibo, di ba? Pero sir, si Beng Ramos ba nag-submit na ng pagpapaliwanag sa inyo, clarification dun sa issue? Meron siya, meron siya paliwanag. Pero irrelevant na nga eh. Dahil nga iba talaga sadya, insurance eh. Nagbebenta ng insurance. Kasi bakit ako maniniwala doon sa isang staff ng Blue Ribbon na hinahanap o pinuntahan ni Mina. WJ. Hindi nga lang sila nagkita. Dahil nagtatrabaho yata. Maliwanag doon sa kasi in fairness to her, kaya hindi ko na rin sinabi yung pangalan niya. Opo. Mahaba yung thread nila pag-uusap. Nagpapahanap pa nga si Mina Jose kung maipapakilala siya sa senador o staff ng senador para makakakuha raw siya ng kontrata. Ang sagot nitong staff ng Blue Ribbon, hindi ko kaya yan kasi hindi naman ako staff ng senador. So ayaw niya makialam. So sir, bukas may malawakang rally. Dito naghahayag na ng galit yung ating mga kababayan. Sa tingin nyo naman, tama yung direksyon ng administrasyon, pero dapat din po ba mag-ingat ang administrasyon dahil baka may mag-take advantage sa situation, lalo na yung gusto na mapalitan ang liderato? Mukhang naka-ready naman yung Philippine National Police, pati yung Armed Forces of the Philippines. Dahil ang dinig ko kay Secretary John Vic Remulla, parang 50,000 na police yung i-deploy nila sa buong bansa para dito. At sa tingin nyo... naman sana mag-escalate na maging magulo. Tama lang kasi, alam mo, naintindihan natin lahat yung frustration, yung impatience, at saka yung anger, yung galit. Naintindihan natin yun eh. Ako nadamay na ako sa pagbabas, keso maraming comment na binaby ko sa Alcantara. Ang sagot ko naman, meron pa binaby na kinulong. Pero importante, Senator, maganda yung iyong coat, di ba? Yung Amerikana mo. Mas maganda yung kulay at saka maganda yung Amerikana. During the hearing. During the hearing. Tsaka at ang ganda ng pag-handle. Ang ganda yung pag-handle. Mas maganda kaysa nung si Marcoleta ang hawak mo. Pero sir, ikaw naman, Raul. Yung pa napansin. Pero sure, ina-assure nyo na may magandang kahihinatnan itong mga congressional inquiry at ang inquiry din ng binuo na Independent Commission para maibsan ang galit ng taumbayan. Walang ibang choice eh. Walang ibang choice kundi maganda ang kahinatnan. Kasi hindi papayag yung ating mga kababayan. Nahihinto na lang tayo sa mga Bryce Hernandezes of the world, yung mga Alcantaras of the world. Hindi sila makukontento dyan. Kasi alam naman nila, ako nga, pinag-aralan ko yung flow, saan ba nagsimula lahat ito? Ano bang pinag-ugatan nito? Maliwanag, insertion eh. Kasi kung ang congressman, ang senador, hindi nag-insert ng pondo papunta sa mga district engineering offices, walang pondo na pwedeng paglaruan. So kasalanan ng mga lawmakers? Ang talagang pinag-ugatan, lawmakers eh, mambabatas eh. Kasi dyan nagsimula yung pagpapakawala ng pondo eh. Na umabot na nga sa sukdulan hanggang sa pati yung ating saligang batas na-violate na. Kasi tumaas pa yung pondo ng DPWH kesa sa education sector. Diba? Yan ang naging issue. Nasa Supreme Court nga yan eh. Bakit? Kasi ang suki nila nandun na sa DPWH eh. Hindi na nagkasya sa mga kinikita over the years. Gusto magdagdag para lumaki yung kita. So dito sa 2026, dapat wala ng insertion at tama lang po yung decision yata ni Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, natanggalin na po yung unprogrammed funds. Oo, sa akin. Pero alam mo, pag tinanggal mo nila lahat yun, paano yung ating mga foreign assisted projects? Kailangan may counterpart yun. Saan mo hugutin yun? Kailangan pag-aralan mabuti, pero ako sang-ayon ako sa kanyang panukala. Natanggalin na yung program fund kasi ang description niya, lumalabas, ito yung pork barrel ng DBM. O sir, bilang Pangulo, bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, ano po yung inyong may bibigay na mensahe sa mga galit na nating kababayan dahil nga... magrarally bukas. Para naman at least magkaroon sila ng pag-asa at huwag tuluyang magalit sa gobyerno. Well, ang masasabi ko lang, basta tungkol lang sa pagdinig, sa akin pag-handle, naintindihan ko lahat yung kanilang frustration, yung anger, and I share. Ako rin, frustrated, ako rin galit din kasi nagbabayad tayo ng tax tapos ganyan ang ginagawa. Pero wala naman ako ibang tatahakin direksyon kundi kung saan ako dadalhin ng ebidensya.
Hindi ako pwedeng, hindi ako pwedeng pumunta doon sa where the netizens, yung mga angry netizens, want to take me or want to take the investigation. Where the evidence leads us, doon kami papunta. So I won't be distracted doon sa mga ingay. Dahil ang trabaho ko, sundan yung ebidensya at doon ako sumunod. Ayun. Naku, on death note, marami pong salamat, Senator Panfilo Lacson. Thank you, sir. Bagay na bagay, Senator. Thank you, Mare. Thank you, Raul. Alam mo, ikaw